Special din po ngayon ang araw ng Sunday, ano? At may bisita tayo. Ito ang aking bisita ay kababayan ko, si Lainon. At hindi lang taga sila ito. Siya ngayon ay nasa New Zealand, ano? At siya isang ballader, negosyante diyan po sa bansang New Zealand. Walang iba kundi idol namin sa Silay. Nalilit pa kami, idol na namin 'to eh. Walang iba kundi si Sir Arnold Malata. Sir Arnold, kamusta ka na dira? Hello, Samboy, Richard. Magandang gabi dito sa amin. Magandang umaga dyan sa inyo sa New York. So, mabuti naman at naimbitahan mo ako sa iyong TV channel. It's my pleasure, you know. Though mahidlaw man ta sa aton nga kasimanwa nga ara na dira sa Amerika, and at the same time you're having this kind of channel na I'm sure madamo isang mga aside sa aton sa Silay dira sa Amerika sa mga friend mo, I'm sure na damo maka-reach out din me. So I'm sure na nagasugod ka pa lang sa imong YouTube channel, and well, I will take this opportunity also to say hi to all Silainon, mga kasimanwa ko, and all my friends in New Zealand, in Cebu, all over the world, all over the Philippines. Maayong aga, maayong hapon, kag maayong gabi diri sa New Zealand. Kag, well, this is my first time nga ma-interview ni Randy. Richard. Kasi duha ang ngalan mo eh. May Samboy ka pa, may Richard maraming ka pa. alias eh. Alias. So, sa Richard na lang, kaya mo mga na ang titles ng imong nga channel. So, I will address you as Richard. So, amo na Richard, mayang gabi, mayang aga, mayang hapon sa tanan-tanan. Kag sa tanan mga kaudanan mo nga mga nurses sa Amerika, kag sa iban pa nga mga countries. So my greetings, and I hope all you are all safe and well today. Salamat. Ayun, Sir Arnold, at maraming salamat din at nagkatugma yung time natin. Alam ko busy ka dyan, Sir Arnold, ano, pero sa mga kaibigan mo, mga kasimama sa Silay, medyo kilala ka na. Pero okay lang ba kung tanungin kita kung sino ba si Arnold kapag day off, pag hindi busy sa trabaho? Pag sa bahay lang, sino ba si Sir Arnold? Well, I'm working 6 days a week, you know. Monday to Saturday, nag-ooperate ang business namin. We're just having a crazy cakes and donuts. So that's our business. So we started at 5 o'clock in the morning and finished at 7, you know, going home at 8, having dinner, and sleeping at 9, wake up again at 5. That's the rotations of our life, you know. And it's very, very unique, you know, because we have only 6 hours to sleep every day. And the only day that we have off is Sunday. And Sunday is for church and bonding for my family. So every week, we're going out with my children. And after that, we go to church, we go around, we have having our dinner or lunch outside. Then after that, I have always have 1 hour or 2 hours of my singing. So that's the only way I can, you know, relax and can get out of the stress and just to still doing my passion, because singing is my passion. So that's what I'm doing every after work, you know, or during my day off. Wow, Sir Arnold, dahil nabanggit mo yung pagkanta mo, kailan ka ba nag-start kumanta? Actually, nung bata pa ako, kasi, you know, I think all my Silainon friends know kung ano ang
ang ginhalinan ko, no, I really have a late na discover na may singing talent or may ano yan eh, 'di ba dati nung panahon pa nung mga yung I think that was 1980s pa. Nauso pa yung mga Saudi, 'di ba? Yung mga abroad na during the time na magpuli sila, may mga dala sila ng mga cassette tape, cassette recorder, no? So one day, may mga sa outside sa amon da kay do ara kami do ka sa remote na do ka squatter type na da sa amon man nga lugar sa Bonifacio Street, no. So dikit-dikit lang ang mga balay. Tapos may isa dira nga ang tatay niya is alin sa abroad, no. So may ara sila tape cassette dito kag nag-record sila sang kanta. So one day nakalabay ko, paglabay ko sa no to dali ka mag-ano tayo, mag-record. So nag-record ako, then I sing. Then after that I sing, play ang records, na-realize ko na, oh, I have a voice. Muna, sing ko. Dira nagsugod. Kaysa ang bata pa ko, wala ako ka-realize nga may ara ko sina nga talent. Then later on, siguro mga 16 years old na ko bago ko na-realize na may ara ko sang talent gili sa pagkanta. So muna ang ginalingan. Wow, so ibig sabihin na Sir Arnold, yung talent mo ay inborn talaga yan, na-discover mo na late na, no? At hindi ka nag-aral sa school, hindi ka talagang proper study sa music. Talagang na-discover mo lang yung talent mo. Actually, sa totoo lang, na-discover ko. And pagkatapos ko na-discover, nag-testing ko. Nag-testing ko kanta-kanta. But unfortunately, ang na-receive ko nga mga feedback sa mga tupad balay, and daw negative. Daw damo sang nahikay, na daw wala ko kuno sang talent, libagon amo nang ambal nila. But the way I look at it, kay siyempre you live in poverty, wala ka other source, wala ka other wala ka sang source na maka-connect ka sa mga tao nga may mga experience kag ability kag talent nga makahambal sa imo nga yes, you have the talent. So wala. So ang ginimo ko is stay ko sa balay for how many months? Wala ko nagwa-guwa. What I did is grabe, no? Pamati ko sa mga kanta, tapos ginpalo ko tong record, kanta, record by myself, ha. Sa isa ka inosente nga wala gid experience, wala gid may nabalaan. What I only kundiin ko ang basis ko is only for that recording, no, mga cassette, pamatian ko, play ko, rewind ko, rewind forward amo na. And then until nga naka-come out sa mga -1, nga naka-start ko joining sa kanta sa -1 sa akon lang way how to start doing it, no. Although wala ga timing, galibag, kay wala man may naga-correct but myself. So mo na siya ang rason nga nagsugod ko sa akon nga pagkanta. Wow, dahil Sir Arnold, nabanggit mo yung pinapakinggan mo yung music. So sino ba yung nag-influence sa'yo? Sino yung mayroon bang specific na artist na pinakinggan mo na nag-influence sa'yo para sa mga kanta na yan? Ang una gid nga naka ano sa akon is ang kanta ni Nonoy Zuniga, ang Love Without Time. Wow. Amo gid ang first nga song na I only heard it from a friend na nagkanta dira sa amon nga daw piyesta, and I heard him singing that on stage do nag intermission number sa isa ka sa piyesta, and then nabatian ko, and I started to nagka-interest ko nga, why not I have to try this song. My first song nga dapat kong gintutukan gid anay amo na sang song nga Love Without Time, and then amo na siyang first song nga hindi ko pagid siya ma-timing, hindi ko pagid siya ma-master. Pero that's the only song na pwede ko kantahon sa crowd. Amo lang gid na siya. Wala na iban. Wow. So, Kuya Arnold, Sir Arnold, okay lang ba na yun bang kanta na yan, pwede mong kantahin sa amin? O sige, kakantahin ko. Alright. Kantahin ko.
Papalakpak na ako. Kasi sa sila pumapalakpak na kami, hindi ka pa kumakanta eh. Sandali Five. Eight. What's time without love? What's love without time? What's the highest mountain line without a valley nestled in a stream? What's the river without a bend? The guide flow to reach your end. What a life without you. What's life without love? Well, speak with all the time. Time to think about a love we hardly had the time to share. Now my life's without love. Our love just never had time. Now we've run out of moments to save our love in time. What is sunshine without pain? What is sunshine with the rain? What's the moon without a sun to take its place when night is gone? If the sea were without sky, forever dancing light. What's love without goodbye? What's life without you? Well, it's me with all the time. Time to think about love. We all had time to share. Though my life's without love, you are my love for all time. Though we've run out of moments to save our loving time. Though my life's without love, you are my love for all time. Though we've run out of moments to save our loving time. Yun. Grabe, Gid. Doon naman ko sa una sa sila nga nakaupo kami doon sa Bermuda Grass. Tapos pinapanood namin, parang bumabalik yung alaala ko eh. Sir Arnold, yung boses mo, walang kupas talaga. Oo, salamat. Paano ba inalagaan yung boses mo na hanggang ngayon andyan pa rin, golden voice pa rin? Ang importante kasi sa kanta, yung pinapractice mo parati. Kasi matagal akong, nung nag-business kami, mga ilang taon na hindi ako kumakanta. Because nakafocus ako sa business, no? So ngayong business namin is almost 11 years na eh. So siguro mga 7 years na hindi na ako nakapagkanta. So medyo nagkakaroon na ng yung aking boses nagkakaproblema. So during the pandemic time,
nagkaroon ako ng opportunity na kumanta ulit. So nung simulan kong kumanta, tuloy-tuloy na yun. Hanggang every week nagpa-practice ako. Pag may spare time ako, kinakanta ko talaga. Kahit doon sa trabaho ko, pag wala akong ginagawa, I continue singing. Kasi passion mo yan eh. Mahirap mong tanggalin ang isang bagay na nandyan na sa'yo at hindi na mawawala kailanman. Yun, ganun ang ano. Kasi nasanay na ako nung sa Pilipinas, nasa Cebu ako, nagtrabaho ako sa isang 5-star resort eh. Bago ako nagtrabaho sa isang malaking kilalang resort, nagsimula ako sa isang maliit na 5-star resort. Kumakanta ako, balladeer ako doon. Every hour, sa gabi, every night, meron akong isang hour na kumakanta ako as a balladeer. So yung mga guests ko doon, mga Japanese, mga iba-ibang foreign nationalities. So parang doon ako nagkaroon ng confidence talaga ng kanta sa isang hotel. At na-carry ko yun through nang nagtatrabaho na ako sa isang malaking resort, ay nagamit ko yun sa aking trabaho. Yun, Sir Arnold, ibig sabihin yung pagiging balladeer mo ay kumikita ka rin ng pera doon. Binabayaran ka rin. Tama ba? Oo. Nung kumakanta ako sa hotel, talagang malaki talaga ang kinikita ko kasi hindi naman ka kikita na malaki doon sa sinisweldo sa'yo. Pero kumikita ka doon sa napakaraming customers na nagkakanus. Alam mo ba na pinagkakaguluhan ako ng mga Haponesa noon doon sa dati kong kinakantahan. Tapos umaakyat sa stage yan, may bibigyan ng $20, wow. $50. Tumakit sa stage yan. Tapos nagkaroon pa ng parang, kasi meron kaming live band doon na parang strolling band sila, na every night, ako yung balladeer sa first na set, tapos sa set na third to fourth set, sila na yun. Pero nakikita nila, bago sila mag-take makikita nila napakalaki talaga ng mga Haponesa, mapipicture sa akin, tapos binigyan ako ng pera. Sabi ko, hindi naman ako ganun kasikat doon dati sa amin eh. Kasi simula ko, late na eh. Pero dito nung kumakanta na ako, talagang napakaraming pera. Grabe yung pera kong kinita ko doon. Oo. Yun, Sir Arnold, kasi hindi ka lang galing kumanta, pogi ka pa, Sir Arnold. Yeah, siguro yun ang isa mga factor na, alam mo na, kasi yung mga... yung babae kasi may ha? Oo. May factor din siguro yun. May konting factor din yun. Kasi yung mga, kung pansin mo, Sir Arnold, yung mga balladeer natin sa Pilipinas, ay mga pogi, kagaya mo. So, hindi ka lang pinagkaguluhan dahil maganda boses mo. Eh, siyempre, gusto ko, alam mo, yung minsan mga fans natin, lalapitan ka, mabango ba yung singer na yan? Mabango ba yan? Parang ganun. Kapag balladeer ka, kailangan yung malinis tingnan. Kita naman sa'yo eh. Magandang boses. So, kumbaga, pag balladeer, package on the day. Oo, kailangan complete package. Marunong kang kumanta, marunong ka rin magdala ng sarili mo, at saka marunong ka rin magdala ng crowd. Kasi yan ang importante eh. Sa Silay siguro naalala ko, nung bata ako, nung kumakanta ako, parang feeling ko rin, para din akong sikat eh. Kasi kahit saan ako pumunta, kilala ka. Biro mo ba noon, every fiesta, nandun ako. Lahat, sa mga kasal, sa mga fiesta, sa mga bar, lahat na okasyon, nandun ako eh. Siguro napipil ko, parang feeling na rin, Pero at that time, parang bata pa eh. Medyo hindi pa hinog sa panahon at that time eh. Pero napipil ko na rin yun eh. Masaya yun eh, di ba? Yan, Sir Arnold. Pero ikaw ba ay dahil nalaman mo meron kang boses, tinry mo na sumali sa mga pestahan, mga singing contest? Na-try mo ba yun? Oo, first ko nga yung Love Without Time eh. Yun ang unang kanta kong minaster eh. Tapos bata pa ako noon eh, parang mga 16 years old ako noon, or 17, mga ganun, na mayroon dyan sa Civic Center na audition. Doon yun sa aming lugar, sa Bonifacio Street yung contest. Pero yung audition doon, sa Civic Center. Sumali ako ng audition ako. First time, wala nga nagko-correct sa akin nun. Hindi ko pa nga alam yung timing eh. Kasi first time ko pa lang. Sumali ako nun. Tapos
nung narinig ko yung mga kalaban ko, ang gagaling. Sabi ko, kaya ko ba to? parang nawalan ako ng parang nang marinig ko na yung mga nag-audition, parang gusto ko nang umatras. Kaso lang, nakalista na ako eh. Saka pumasa din naman kahit paano. Tapos, yun ang unang-una kong contest na talo ako. First ko na contest, talo talaga ako. Wala, as in, may third, hindi ako nanalo doon. Accepted ko naman yun kasi di pa ako ganun kagaling eh. Pero nung natalo ka, anong ginawa mo? Yung ba tinanggap mo positively or nalungkot ka ba? Hindi ka na kumanta pa o ano pang ginawa mo nung pagkatapos? Wala nga akong nafe-feel eh kasi nung natalo ako, alam ko naman na matatalo ako eh. Kumbaga nag-try lang ako. Sinubukan ko lang kung ito bang sasalihan ko ay kaya ko. Kumbaga nagkaroon ako ng guts. Pero mahihain kasi ako ng bata eh. Sobrang hiyain. Hindi ako nagkaroon ako ng stage fright doon nung kumanta ako. Tapos parang hindi ko alam yung timing. Tapos hindi ko maabot yung kanta. Pero nag-try ako. At least na-feel ko naman na kahit papano, nagkaroon naman ako ng mga fans noon. Narami nagsabi, uy, okay ka. Kahit na yung sa Ilonggo pa, libagon sa mo. But still, di ba? May mga naka-appreciate gyapon. So amo tong nagatag sa akon sang encouragement na, oy, why not I have to continue? So amo tong nagatag sa akon sang guide nga kung sila gani mga amo na ni edad nila, they're still struggling, why not me na bago pa lang og gasugod muna. So I continue doing it. Yun ang magandang attitude, Sir Arnold, sa pagiging singer mo. Pero Sir Arnold, okay lang ba humingi kami ng isang kanta pa sa'yo? Okay, sige. Ito naman kantang ito. Okay. Ito yung kanta na sinusot ko sa aking sarili. Kumbaga, kasi self-made ako eh. Galing ako sa sobrang hirap hanggang narating ko naman yung aking magandang buhay dahil isang mga pagsisikap. So itong kantang ito yung inaalay ko sa sarili ko rin. At saka sa iyo din na ganyang klase na nagsimula sa mababa hanggang makarating dyan sa mga pangarap mo o pangarap natin. Alright, ito, kakantahin ko na. Bakbakan ulit. Okay. Sir Arnold Malata. 2, 6, 0, 6. Okay na, ready? Oh, ready. And now, dear fear, and so I face the fire. My friend, I'll stay here. I'll stake my pain. Of which I'm certain. I've lived a life full of tragedy. In every other way. And more, much more than this, I did it my way. Regret, I have you, but then again, to you to mention, I did what I had to do, and so it true, without exception. I'm glad circles along the byway, yeah, more, much more. I did it my way. Yes, there were times I'm sure when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ended up and stood it out. I faced it all, and I still tall
And it's my way. I've laughed and cried. I had my share of things. And now tears subside. I find so amusing the thing I did on time. And me, I say, letting the shadow play. Oh, no. Oh, no, that thing I did it hard. Ready for what is the man? What has he done? If not himself, he's not to say the thing. Teach and another word, someone. The record shows after the rose, and it's my yes, it was my way. All right. All right. May score pa ako. Yes, pa, no? Sir Arnold. Yes, Ayun. Sir Arnold. Talaga yung pagkanta mo, talagang feel na feel mo no? Pero yun talaga ang isa sa mga sikreto bakit gustong-gusto ka ng mga tao panoorin. Kasi yung parang talagang sinasa puso mo yung kanta, Sir Arnold. Tama ba? Oo, tama yun. Kasi pag kumakanta ka kasi, dapat yung kanta mo, yung message ng kanta mo, pinapasa mo yan sa mga tao, sa mga audience. Mm-hmm. Pag kumakanta ka sa stage, parang ikaw yung may-ari ng stage eh. Walang pipigil sa'yo, walang magsa-stop sa'yo. Dapat nakafocus ka, yung kanta mo pinapasa mo sa ibang tao. Parang tagos ba? Kumbaga, tinatarget mo yung mga puso nila na matouch sila, ma-feel nila. Kasi kung yung kanta mo, wala kang nilalagay na puso sa kinakanta mo, wala ring lalabas na emosyon sa'yo, hindi ma-appreciate ng tao yung kanta mo. Kasi ang pagkanta kasi, depende yan sa pag-deliver mo eh. So kaya nagagustuhan ka kasi nag-deliver ka ng gustong-gusto nila. Ganun yun. Yung message mo, yun. Diba? Sir Arnold, kailan mo nalaman na kailangan ganun yung attitude mo sa stage? Paano mo na-realize yan? Hindi kasi ganito yan. Pinapanood mo rin kasi yung ibang singers eh. You're comparing yourself to them. Pag nakita mo yung kumakanta, ang ganda ng boses niya pero hindi ko na-feel. Diba? Okay, parang boses lang ito. Bakit parang walang buhay, diba? Hindi mo na-feel. Kanta ka lang, lumalabas yung boses mo. Pag hindi kita titingnan, okay lang. Pero pag tumitingin ako sa'yo, parang kang wala eh. Para bang hindi mo nabigyan ng hustisya yung kanta. Parang gano'n, di ba? So, kailangan mo talaga bigyan ng emosyon, ng feelings. Kasi yun ang pinapahiwatig. Kumbaga, ang kinakanta mo dapat, parang nagsasalita ka na may puso. Yung parang nag-speech ka, di ba? Gano'n. Parang gumanda siya. Di ba? Yun. Kaya naman talagang feel na feel mo at feel na feel namin na audience mo habang kinakanta mo yung isang kanta na yan. So, kumbaga mayroong connection, ano? Oo. Mayroong connection. Kasi ito, mayroong communication na maganda. Yun talaga ang purpose ng pagkanta. Kasi yung kanta kasi,
napaka-powerful niyan eh. Napaka-powerful ng kanta. Kung hindi mo siya mabigyan ng hustisya, ay hindi magiging kumbaga hindi mo na deliver, hindi mo na justify yung kanta. Yung mga tao ang magsasabi sa iyo, ay ayoko sa kanya kasi napaka-lousy ng pagkanta niya, di ba? Parang ganoon yan eh. Ayan, Sir Arnold, kasi galing ka sa Cebu, galing ka sa Silay, singer ka doon, nasa hotel ka, kumakanta ka. Pero pagdating din dyan sa New Zealand, naging negosyante ka naman. Okay lang ba, Sir Arnold, kung i-share mo sa amin ang experiences mo? Paano ka ba nag-start sa ganyang negosyo dyan? Ganito kasi yan. I have been experiencing sa resort, sa hotel, no? Naging manager ako sa maraming ilang different sections, departments, no? And then after that, pumunta ako ng abroad, nagpunta ako ng Caribbean for 1 year. Pagkatapos ko ng 1 year, umuwi ako ng Cebu at tapos nag-business ako sa Silay. Nagkaroon ako doon ng parang restaurant at saka parang entertainment bar. And after that, nagkaroon ako ng opportunities nung wala pa akong 1 taon sa Silay na nagbi-business. May offer dyan dito sa New Zealand. Isang restaurant manager sa isang sikat na fast food chain. Hindi ko nga alam yun eh. Then in-interview ako doon. Nung nandun ako sa Silay, tinawagan ako para interviewin ako para sa New Zealand. And after that, natanggap ako sa New Zealand at nagsimula ako dito as a restaurant manager. No, nagkaroon ako ng position kaagad sa New Zealand pagdating ko dito. Pero aside from being a restaurant manager, I have already a different vision. No? Gusto ko talaga one day na magbi-business. So yung plano ko na nasimulan ko, parang nagka-connect yung experience ko sa hotel, sa abroad, sa Silay, na-connect yon hanggang makakam up ako nung after 3 years ko sa trabaho ko, nakakam up ako ng business. Yun ang nangyari kaya nagkaroon ako ng business. Ayan. Sir, anong pangalan, Sir Arnold, ng business mo dyan? Business namin is Crazy Cakes and Donuts. Kilala kami dito sa Wellington. At kami yung may pinakamasarap na donut dito sa ngayon. No? Wow, sana padalhan mo kami dito ng donut. Crazy donut na yan. So, hindi mahirap para sa'yo na from singer maging business kasi meron ka lang palang background sa business. Ano? So, buong pamilya mo, Sir Arnold, involved sa business na yan? Alam mo ba, nagsimula kami ng business na wala kaming pera eh. Kasi pagdating ko dito, pagdating ng pamilya ko dito, hindi pa naman kami citizen kagad. So, naging working visa ako for ilang buwan. Pagkatapos no, nag-apply ako ng pinapunta ko dito yung mga pamilya ko after 9 months, tapos nag-apply kami ng residency hanggang siguro mga 1 year and a half na nandito kami lahat, nagkaroon na ako ng residency. So we considered na resident na ng New Zealand. So at that time na nagtatrabaho ako, ang vision ko talaga ay magtayo ng business. So ngayon, nung nagtayo ako ng business, ang inisip ko yung business na kung saan hindi masyado marami dito. At saka yung business na kailangan lahat ng nationality. Kasi multinationals ang New Zealand eh. Iba-ibang lahi. Kailangan kong magkuha ng business na hindi yung business na yung business lang. You have to understand na ang business na gusto mong ilagay, yung business na hindi ka matatalo, hindi ka malulugi, at saka lahat magtatangkilik. Kaya nakakam up ako ng business na Crazy Cakes and Donuts na yung unang-unang company ng Crazy Cakes ang pinakaunang company sa New Zealand na nag-cater ng ganyang klaseng business kasi custom-made cakes and custom-made donuts kami. Hindi mo makikita yung donut namin sa mga ibang donut eh. Ibang klase yung donut namin. Pwede kaming gumawa ng kakaiba nung wala doon sa ino-offer ng iba. Kaya kami nakarating ng almost 11 years now. Wow, congratulations, Sir Arnold, sa business mo. Ayan, Sir Arnold, yung negosyo mo ba at yung pagkanta mo ay ngayon nababalance mo na, di ba? So, meron ka bang mga kanta na tingin mo may connection sa business mo? Oo, kasi di ba mahirap din kami nung nagsimula ako sa Silay, talagang walang-wala kami. Kumbaga, hindi nga ako nakapag-aral, hindi nga ako nakapagtapos ng 4 na taon eh.
Nakakuha lang ako ng associate course dahil sa tulong ng ating former mayor noon, si Ramon Tito Tizon. He passed away already. At saka yung wife niya, si Maida Hizon. Yun ang nagpaaral sa akin. Kaya nagkaroon ako ng 2 taon na course na yun ang ipinanglaban ko ngayon. So itong aking kanta, ito po ang kanta na dinedicate ko naman sa lahat ng struggles at saka mga pangarap ko. So connected talaga itong kanta ko para sa kung ano man ang narating ko ngayon. Ayun. Okay? Okay lang ba kantahin mo sa amin? Kantahin natin ha. Ito talagang ito yung Palakpakan na naman tayo. spirit. Oo. Dami kong request ha. Maganda malalaman natin kung anong kanta to. Yun. 4, 5, 1. Okay, ito na ha. Okay. Yung kanta. Okay, ready? Record. You dream a simple dream to find the beautiful flow to live with unbearable sorrow to run where the great death grows to rise the unwritable love to love your cheeks from afar to try your arms that you to reach the unreachable stars. This is my quest to follow the star, no matter how hopeless, no matter how hard, to fight for the right without question or pose, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, that my heart will like whispering when I lay to my rest, and the world will be better for this. That one man, one covered with stars, still strong with his last of the to reach the unreachable star. Walang pupasa lang si Arnold. Yan, may score pa. Ayun. Ayun, Sir Arnold. Yun ba yung mga kinakanta mo o yung pagiging singer mo ay ito ba ay nakatulong para mabago ang pananaw mo sa buhay? Alam mo ba na ang pagkanta, napakaraming benefits sa tao yan. Number 1, galing ako sa isang introvert na personality at naging extrovert. Yung pagkanta, yun ang unang-unang regalo ng Diyos sa iyo na kung mayroon ka niyan, malayong-malayo ang mararating mo sa buhay. Nung ako ay nagsimula sa hotel, nagkaroon kaagad ako ng pangalan sa malaking hotel at ginawa akong organizers ng mga events, mga activities. Ginawa akong MC ng aming lahat ng mga malalaking activities. Tapos pati yung mga customer, mga guests ng hotel, kinukuha talaga ko as private na MC sa kanilang mga events doon sa hotel. Yung kung saan galing yung confidence na yun,
yun ay galing sa pagkanta. Kasi wala ako niyan dati eh. Dahil sa pagkanta, nagkaroon ako ng confidence. Gumanda yung aking, kumbaga, ang aura mo, yung sense of humor mo, nade-develop mo dahil diyan sa pagkanta. Mm. Wow. So, Sir Arnold, yung pagkanta pala, doon dumating lahat ng mga opportunities mo sa buhay. You know? Alam mo ba na isa yan sa mga reason why na nagkaroon ako ng maraming promotion sa hotel. Lumundag ako kasi nung nasa hotel ako, nagsimula lang ako ng waiter, naging bellboy, hanggang all of the sudden naging manager ako. Dahil dyan sa pagkanta na yan, nakatulong yan sa pag-build up ng personality ko. Nagkaroon ng confidence ang hotel sa akin. Kaya pala ni Arnold mag-manage. Just imagine, bellboy ka lang, pumunta ka kaagad ng manager. 3 steps ladder yung inakyat mo. Wow. Talagang na-shock yung buong ano. Kasi nga, kaya ko mag-organize ng events. For example, mga banquet event na may malaking activities. Kaya ko mag-organize nun. Ako yung nag-organize, nag-MC, kumakanta. Just imagine, ganun ang naibigay ng talent ng pagkanta sa'yo. Yung confidence. Oo. Iba talaga yung talent, Sir Arnold. Pero Sir Arnold, may tanong ko lang ulit. Ikaw ba habang kumakanta, mayroon mga unforgettable moments na, alam mo na, hindi mo makakalimutan, bad or good sa stage? Alam mo, nung nagsimula ako, mayroon akong stage fright eh. Talagang minsan ang mga ano dyan, yung kumakanta ka, nakalimutan mo yung lyrics in the middle of yung nasa highlight ka na, nakalimutan mo yung lyrics, tapos nagkaroon ka lang ng kumbaga, hindi mo na alam kung anong ano mo. So kung ano na lumalabas sa bunganga mo, basta makuha mo lang yung tono. Nawawala ka minsan, isa pa, yung pag inunahan ka na ng nervyos, ng kaba, especially sasali ka sa contest. No? Pag sumasali ka kasi sa contest, yung focus mo dun, yung kung paano mo talaga tatalunin yung mga kalaban mo. So, minsan, sa sobrang mong focus na tatalon ng kalaban mo, nakakalimutan mo na yung mga lyrics ng kanta mo. Doon ka na nakafocus. Kaya minsan, nakakatuwa rin. Although nakakahiya, pero ganun talaga eh. Nangyayari talaga yan. Nangyayari talaga. Wow, Sir Arnold. Pero Sir Arnold, yung pagkanta mo ba meron kang, halimbawa sa Silay noon, meron ka bang paboritong lugar na tinatambayan para kumanta, ganyan? O kahit dyan sa New Zealand, para ma-relax ka habang kumakanta? Sa New Zealand, wala dito. Kasi nandito lang sa bahay lang talaga. At minsan, pag may mga Filipino activities, kinukuha akong mag-MC, magkanta, sa may mga okasyon lang. Pero wala akong time para na mag-karaoke sa labas. Kasi nga yung oras namin, napakahirap. Tsaka kailangan mo rin ng isang araw na pahinga. So ang ginagawa ko na lang, every day off, talagang nagsispare ako ng time para kumanta. Para hindi mawala yung boses kasi sayang eh. Kailangan nating, minsan nasa Facebook ako, nagre-recording ako para isi-share ko doon para makatulong naman pag-entertain at saka inspire doon sa ating mga babayan sa Silay. Ganun ang ginagawa ko. Minsan napagod mga kanta mo sa Facebook. Pero yun, Sir Arnold, yung ba, paano mo nire-ready ang sarili mo habang kumakanta ka? Meron ka ba mga rituals dyan? Ano lang, ano? Ang kailangan kasi pag kumakanta ka, kailangan yung kanta pag-aralan mo mabuti. Kahit na kinanta ko na yan, at halimbawa instantly kakantahin ko. Pag hindi ko pinractice yan, talagang mawawala ako. Kailangan talaga yung kanta, bago ka kumanta, kailangan practicein mo talaga para ma-perfect mo yung kanta. Kasi kung kakanta ka lang, confident ka kasi kabisado ko na yan. No, it can never be. Kailangan mo talagang practicein. Kasi minsan nakakalimutan mo yung timing, nakakalimutan mo yung lyrics. Kaya kailangan talaga, bago ka kumanta, nakahanda ka. Kanina, bago tayo practice muna ako isang beses. At least, ma-recall ko lang yung di ba? Pero kakaagad na advantage pag nag-practice ka. Kaya yung practice talaga, yun ang dapat pag kumakanta ka. Talaga yun, Sir Arnold. Pero Sir Arnold, di ba kasi pagaya natin, mga kumakanta tayo. Ikaw ba, meron na rin nagawang composition? Actually, mayroon akong ginawa dati nung nasa Silay pa tayo. Nung sumali ako doon sa singing competition. Pero nakalimutan ko na yun kasi Ilonggo songs yun. Wala akong na-publish na isang kanta na ginawa ko na i-record ko. Wala. So far, wala akong
wala akong naalalang komposisyon na nailabas ko. Pero wala kang dinededicate na mga composition noon sa mga kaibigan mo na nagawa? Sa politika, marami akong ginawa. Pero hindi ko na maalala eh. Yung mga pang kanta para sa politika. Yes, sa politika. Oo, mga ganun-ganun lang. Pero hindi ako talaga, kasi hindi ako marunong ng instrument eh. Wala akong instrument eh. Kaya hindi ako makakompose kasi wala akong instrumento. Yun ang mahirap. Okay. So, Sir Arnold, napansin ko lang talagang sa edad mong yan, matipuno ka pa rin tsaka pogi. Ano bang sekreto mo, Sir Arnold? O siyempre, kailangan alagaan mo rin yung diet mo. Hindi naman ako, ang lakas kong kumain talaga. Pero may konting exercise din. Tsaka yung moderation lang. Hindi mo sobrahan lahat. Lahat ng bagay kasi dapat moderation lang. Kahit sa pag-inom ng beer, 2 bote lang sa isang gabi para pampatulog. Tapos sa umaga, habang nagtatrabaho, nagkukunting exercise ka rin. Kasi yung trabaho mo mismo, exercise na yan eh. Tapos dadagdagan mo pa ng konting exercise. Kaya talagang malusog talaga. Wala kang dinaramdam sa katawan mo. Amen, Sir Arnold. Pero okay lang ba makarequest pa ng isa bago tayo magtapos? Kasi ang dami ko ng tanong sa'yo. Pero sige, last one song mo na. Itong kantang ito, yun. Ito yung mga kanta na nung unang-una ko pang kinakanta. Kasi ito, nagre-relate ito dahil sa sobrang kahirapan mo, hindi ka makapag-aral, parang ang hirap at napaka-imposible ng marating mo yung mga pangarap mo. So itong kantang ito, mayroon itong connection doon sa pinagsimulan ko. Kaya kung narating ko man ang tagumpay ko ngayon, nagsimula talaga ako sa ganitong sitwasyon. Okay? So ito, pakinggan nyo. Palakpakan ulit. Meron tayong pre-concert dito ngayon. Mga taga-Silay dyan, ready kayo. 1, 5, 5, yun, 8. Ito na, ready ha? Okay. Kung natapos ko na pag-aaral, isang sana'y mayroon na akong lahat. Nahihirap sa'yo ang ginagawa sa panahon ako may pagtitiwala. Katanyagan sa akin ay wala. Kakisigan ko ay wala sa suha. Ang aking inay ang tangi kong pag-aaral sa panahon ako may nakagawa. Doon ay kaya doon ay kaya ko tapos doon ay kaya ko magbawal buhos ng ulan sa puso ng kung di dahil sa bagay mag-aaral na nagbibigay ng halaga sa pagkakang ito lang nadarama mga pangarap kung wala'y parangalan tunay doon ay kaya ko ikaw namin. Doon ay kaya kong magtawal buhos ng ulan sa panaginip lahat ng siya ulan. Doon ay kaya kong tumingin sa tubig. Doon ay kaya kong ikaw
Ngunang kaya kong pagbawal, buhos ng ulan sa panaginip kita. Lahat ng pinag-ulan sa panaginip lang kita. Hanggang tuwina doon lang. Grabe. Ah. Ako pas-kupas. Ano, Arnold, walang ako pas-kupas. Ang tingog mo. Yeah, sabi siya, pag inaalagaan mo, minamahal mo, ay talagang hindi yan mawawala. Alright. Sir Arnold, di ba, may mga kanta ka na taas baba, taas baba. Pag mataas, pag mababa, ano bang ginagawa mo para hindi ka mahirapan sa nota? Kasi ganito yan, nung bata pa ako, mababa ang boses ko talaga. Hindi ko talaga lahat ng mga kinakanta ko, hindi ko yan maabot dati. Pero sa pagpapractice mo kasi yung kumbaga yung mga ugat mo parang nag-aano yan eh. Kumbaga nagsi-stretch yan eh. At saka sa pagpractice mo, kung madalas ka magpa-practice, ma-discover mo 'yon. Kung bakit hindi ko maabot ang ano ito. So kailangan sa pagpractice mo, pag-aralan mo kung saan ka dapat huminga at saan ka dapat bumuga para pag halimbawa may preparatory ka na mataas itong panghuli nito, kailangan meron ka diyang technique. Kailangan ito kasi itong ganito natin, may sikreto ito eh. Kaya ngayon pag ginaganon mo siya madalas, may tendency hindi mo maabot yung mataas. Kaya kailangan steady lang yan. Pag tumataas na, dapat naka-expand ka ng ganon, hindi yung pag-ganon. Kasi pag ganon, magkakaroon ka ng problema. So kailangan kumbaga ginaganon mo yung dibdib mo para pag makakuha ka ng hangin at maabot mo yung mataas. Kasi imposible sa akin ng mataas dati, pero ngayon tingnan mo parang lang ako nagsasalita, hindi ko na iniisip yung ganun kataas, di ba? So technique din 'yun. Technique mo 'yun. Ang dami namin natutunan sa iyo, Manong Arnold, Iba talaga pag nagkwento yung mga alam mo na expert, veterans, vintage kung ano na. At least marami kami natutunan sa iyo. Sir Arnold. Sir Arnold, ito, ang dami ko nang naitanong sa'yo, Pero baka mayroon ka pang gustong sabihin o mayroon ka pang gustong i-shout out dyan ng mga kaibigan mo bago tayo magtapos na hindi mo pa nabanggit. Well, generalize ko na lang. Hindi ko na lang isa-isa. Kasi sa libo-libo kong mga kaibigan, baka magtampo lahat yun. So, sa lahat ng kaibigan ko dyan sa Silay, sa Cebu, sa New Zealand, sa iba't ibang panig ng mundo. Shout out sa inyong lahat. Ayoko na lang magsabi ng specific kasi magiging unfair yan sa iba. Pag sabihin nila, oy, si ano lang shout out mo. Kasi pag isa-shout out ko, baka hindi tayo matapos sa isang araw. Sa dami. Yun nga. Sa dami mo ng mga fans, Sir Arnold. So, Sir Arnold, ito mga dalawang tanong na lang ito. So, ano yung advice mo, Sir Arnold, sa mga bagong mga bata dyan na bagong kumakanta, mga gusto rin kumanta na gaya mo, ano po maging advice sa kanila? Ako, isa akong perfect example para sa mga batang yan. Sa mga nagsisimula na hindi naman kasi ang pangarap mo ay maging singer, ay gusto mo talaga maging singer. Hindi yun. Ang pagiging singer, halimbawa singer ka, ang gusto mo talagang maging singer ka, gusto mo talagang maging professional, international, or whatever na kung yan ang landas na iyong tatahakin, ay napakaraming challenges na pagdadaanan mo yan. Kailangan ihanda mo yung sarili mo. Kasi ako nung 18 years old ako, kasi simula ko palang kumanta, akala ko magaling na magaling ako. Pumunta ako ng Manila, nagpa-audition ako sa Bagong Kampiyon. Sa awa ng Diyos, pumasa naman ako at the age of 18 years old. Pumasa naman ako doon sa ilang beses kong pabalik-balik kasi ang ginagawa doon is pag nag-audition ka, sa sunod na linggo babalik ka na naman at babalik ka na. Hanggang nakarating na ako sa 4 na balik na kumbaga ipa-finalize na yung kailangan mo kumanta sa orchestra, mag-schedule ka na ganito. At saka namang in-announce ang Bagong Kampiyon na wala na, tapos na. So yung pangarap ko nagunaw doon. So hindi pala
hindi pala ito totoo sa akin. Kumbaga, pumunta ako doon at the early age, 18 years old, sa palaran ako doon. Tapos, wala akong naging permanenteng lugar doon, wala akong pamilya, wala lahat. Hanggang nagpunta ako sa isang malaking restaurant na naghahanap ng singer. Kumanta ako doon, nag-back to back ako ng Matmuro doon. Halos hindi na gumagalaw ang mga tao sa katintingin. Pabalik-balik sa akin yung kanta. Sobrang galing ng batang ito. Tapos nung pagkatapos nun, dahil wala naman akong pupuntahan, wala akong ibang so hindi rin ako nagtagumpay. May mga Japan din. Hindi ako nagtagumpay doon sa ganung ang ginawa ko, yung pagkanta, ginamit ko ito sa isang direksyon na gusto kong puntahan sa buhay. Kung gusto ko talagang maging singer ako. Kaso lang, parang nagbago yung direksyon ng buhay ko eh. Tapos sabi ko, itong kanta ba to? Pupunta ba ako doon o gagamitin ko to sa kabilang direksyon ng buhay ko? So ang ginawa ko, ginamit ko ang kanta. Pagkatapos ko sa Manila, umuwi ako ng Silay, nag-harness ako doon. Pagkatapos nakapag-aral ako, pagkatapos pumunta ako ng Cebu, kumanta ako doon. Talagang kumanta ako doon na professional sa isang 5-star hotel. At doon ko nalaman kung gaano pala kahirap ang kumanta. Kasi pag yan naging trabaho mo, mahirap na talaga yon. So ngayon, nagkaroon ako ng dalawang isip. Kailangan ko ba talagang kumanta o magtrabaho? Ayun, nagkaroon ako ng another. So nagtrabaho ako, nagkaroon ako ng opportunity na ilabas ko yung kanta ko. So talagang kilala ako sa lugar, sa hotel na pinagtatrabahuan ko at sa community namin. Tapos yun pala yung pagkanta, yun palang magiging bridge mo sa gusto mong marating. Dalawa lang ang gusto mo eh. Magtrabaho ka ba sa isang magandang trabaho o gusto mong kumanta? So ngayon, lumiko ako ng konti. Gagamitin ko yung pagkanta sa gusto kong marating. Ito yung gusto kong maging manager. Gusto kong maging ganito. So ano bang magagawa ng kanta sa akin? Yung kanta nag-develop ng self-confidence, yung guts na sinasabi, di ba? Yung kumbaga, kung nakakayanan ko nga ng libo-libong nanonood dyan na kumakanta ako sa stage, kakayanin ko itong gusto kong puntahan. So yung nagbigay sa iyo ng confidence advantage mo sa buhay. Diyan ka natututo, diyan mo na-harness ang sarili mo at yung personality mo. 'Di ba? Marunong ka na magsalita kasi nang nasa stage ka, nagsasalita ka. So nagiging confident ka. So ngayon ginamit mo 'yun sa trabaho mo. Hospitality ako, napakagaling kong kumanta, magsalita. O di ibig sabihin, napakataas na ng advantage mo. Kaya nga maganda ang napuntahan ko dahil diyan sa ginamit ko yung pagkanta sa tamang landas na gusto kong puntahan. Yun. Ayun, Sir Arnold, maraming salamat sa iyo sa oras at words of wisdom na binigay mo sa amin. At sigurado yan, marami tayong na-inspire ng mga kabataan dyan na nakikinig sa atin. Lalo na sa experience mo sa buhay bilang singer, bilang negosyante, Sir Arnold. Napakaking bagay po na marinig yung boses mo dito sa Global Nurse TV. Sir Arnold, pwede mo ba sila ma-invite sa ating channel? Yung nga pala, mga followers ko, mga friends ko sa Facebook, mga friend ko dyan sa Silay, kung saan-saan man. Paki-subscribe naman dito sa kay Richard Lugro, The Global Nurse TV YouTube. Sana i-click niyo yung na yun. Tapos, hindi ko kasi alam yung procedure niya. Pero I'm encouraging you to subscribe para naman mapalaki natin itong channel ni Samboy. Pero Richard yung pangalan niya talaga. Pero yung screen name niya, kumbaga sa artista, ito yung screen name niya. So sana suportahan natin. Sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa aming mga kanta, sa mga dyan, please, tulungan natin itong si Richard, pasikatin natin ito, gawin natin itong 5 million subscriber yung kanyang channel kasi bago pa lang ito. Yo, Sir Arnold, maraming salamat sa iyo at God bless po dyan. Ingat pa kayo lagi. Okay, maraming salamat din. Oo. Alright, God bless. Ingat po sa New Zealand. Salamat. Okay, good night.